Ayan. Good morning, good afternoon, or good evening sa inyong lahat. Ngayon ay, ang habol po kasi natin yung araw natin dito sa Pilipinas. Pero ngayon ay nasa Hawaii po ako. It's still February 18 ngayon. Ang oras ay 10:52 p.m. Pero sa Pilipinas ay February 19 na at 2:52 p.m. Diyan, no? So ngayon ay ang araw ngayon, di ba? Day 21. So, isusulat ko po. Day 21 is February 19, 2026. At ang topic po ay healing communication. And this day, no, the reason why I am here sa California ay magkaroon ng healing mission at we have to, kailangan kong gampanan ang aking tungkulin sa kabila ng meron ding personal issues akong kinakaharap. This day na nandito na ako sa California ay na pagtanto namin na ang sakit ng tatay ko ay cancer sa liver. At dahil 79 years old ang tatay ko, hindi na siya kakayanin mag-chemotherapy, kaya parang tablet na lang ang iinumin niya for 84 days. At yung tabletas na yon ay nagkakahalagang almost 1,000 pesos. At nung gabi na napag-usapan yan na nireseta ng doktor, ay naghahanap kagad kami ng saan mabibili. Kasi wala sa Surigao City, no? Sa St. Paul University ng Surigao. Ang merong isa ay posible mag-order sa Davao City. So malayo siya. Kaya ang ginawa namin magkapatid, yung kapatid kong si Joanne, ay nagmotor siya at ginalugad niya ang Quezon City at ang Metro Manila para maghanap ng gamot, no? Ang meron siyang nakitang gamot sa Mercury Drugs. At talagang nag-ambag kami magkakapatid para ibili siya, no, ng 30 days ay 30,000. Pero ang kailangan daw yata ay 84 tablets. So kailangan namin ng 84,000 pesos for that. And sorry kasi masyadong personal yung buhay ng pamilya ko na ang pinag-uusapan natin at hindi yung buhay ninyo. Sa ibang tao nakakatulong kami, nakakatulong ako at napapagaling natin ang ibang mga karamdaman, pero parang pag sa pamilya ang hirap gawin, no? Lalo na kung ang iyong pananampalataya ay minumove, isinashake ng mga situation. Malinaw na ang mga pagkakataong ganito ay kailangan natin ng pananampalataya, na paniwalaan natin ang diwata kung paano sila kumilos sa ating buhay. Although matagal ng panahon na alam natin darating ang panahon talaga ng ating mga magulang ay lilisan, pero ayaw nating tanggapin na yung araw na to ay yun yung araw na talagang pag-alis nila. Ayaw ko pa, no? Dahil nandito pa ako sa Estados Unidos, sa California, ayaw ko mawala siya, nawala ako, no? Pero meron akong pananagutan na dapat kumpletuhin ngayon dito sa California. May mga tao din akong napangakuan na dapat kong tuparin. Alam ko may mga tao din hindi maganda ang pagtingin sa akin. Sorry po kung hindi ko kayo napapaligaya, hindi ko po kayo napapasaya. I am just standing on the principles that I have, na lahat ng tao ay pantay-pantay. Ikaw, ako, pareho lang tayo. At hindi rin makakaligtas dito yung tatay ko. Ang tatay ko, alam ko mabuting tao siya sa mga kamag-anak ko at pinagpapasalamat ko yun kasi nakikita ko gaano kamahal ng Common Clan ang aking tatay. Panahon na, dahil kasi matanda na rin siya, na magpahinga. Pero yung ibang bahagi namin bilang mga anak, na ayaw pa namin mawalan ng tatay, dahil tatay na lang ang meron kami sa mundong ito. Lalo na ngayon na
kami magkakapatid. May kanya-kanyang buhay, kanya kaming boss. Pero pagdating sa tatay, kami ay pantay-pantay. Pag sa magulang natin, di ba, parang pantay-pantay. Yun yung para sa amin. Pero hindi ko alam para sa inyo. Pero ang paksa natin ngayon ay communication of healing. At yung healing talaga is a form of communication. Ito ay pagsasabi ng ating katawan na, uy, inaabuso niyo ako. Parang katulad sa mga AI ngayon, na yung bituka nagsasalita, yung utak nagsasalita, yung kidney nagsasalita. Kasi hindi natin pinapakinggan ang mga nangyayari sa kanila. At yung mga nangyayari sa kanila ay gawa natin. Ang tanong, sino bang gumagawa ng mga bagay nito? Yung mga ginagawa natin sa pagkain, sa inumin, sa mga bagay-bagay, diba? It might come from outside world. Pero ginusto natin, tinanggap natin yung mga nakikita natin. Alam mo, burger, cheeseburger. I want that. Pwede ka naman pandesal lang. Lagyan mo ng palamang keso. Pero you want mamahalin. In the previous vlog natin, sabi ko, hindi yung sarap ng kinakain mo ay hindi ito nasusukat sa presyo o halaga o sa sangkap o sa ingredients, kundi kung sino ang kasalo mo na kumakain. This time, matagal kaming nagkahiwalay ng tatay ko, ng mga kapatid ko. Pero nakakasama ng loob na pag may namamatay, dun lang nagkakaroon pagkakataon na magkabuklod-buklod ang magkakapatid para ipagluksa ang kamatayan ng kanilang mahal sa buhay. Why not we gather all together in happiness? Dahil kasi may buhay pa. Magkamustahan tayo sa isa't isa ng buhay pa. Hindi yung patay na ang iyong mahal sa buhay, doon kayo magsasama-sama. And then mag-aaway-away kasi sa ari-arian, sa mana. Kahit gaano karami ang iyong naipundar dito sa mundo, gaano karaming milyon ang kitain mo, hindi natin masasama sa kamatayan. Yun din ang struggle ko ngayon. Wala namang silbi ang pagpunta ko dito, ang makatulong sa ibang tao kung di naman niya imababalik na mabuhay pa ang aking tatay kung sakasakali. Pero ang panalangin niya, mga kalahi, mga panalangin natin, I believe it works, no? It works. Kaya huwag po tayong magsawa sa isa't isa, mga kalahi. Kailangan ko po kayo ngayon, ang inyong panalangin, ang inyong pagmamahal, idirekta niyo po sa aking tatay, yung himala. Hindi niyo man kilala ang tatay ko, pero ako kilala ko siya. Kinatatakutan ko nga tatay ko pero laking pasasalamat ko dahil kasi pinalaki niya akong ganon, na may takot sa kanya, na may disiplina. At ito ang kinalabasan. Kaya mga kalahi, maraming salamat pong muli sa inyong panonood. At sana pakinggan natin ang ating katawan dahil ang ating katawan ay humihingi ng kagalingan. Kagalingan mula sa karamdaman na ating tinatamasa ngayon. Nawa ang bawat isa ay makatanggap ng kanilang kagalingan. Pakinggan ninyo po ang bawat bahagi ng iyong katawan. At basbasan tayo ng pagpapala ng Panginoong may kapal. Mayari na pag-asatin. Paalam.